listeners and viewers, this is Radio Barangay 99.9, St. Peter's Men's Society, every Thursday, 7 p.m. to 8 p.m. St. Peter's Men's Society, Malate, Broadcasting and Publishing. Welcome to all listeners and viewers. This is Radio Barangay 99.9, St. Peter's Men's Society, every Thursday, 7 p.m. to 8 p.m. St. Peter's Men's Society, Malate, Broadcasting and Publishing. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin, Ikaw na makapangyarihan sa lahat, narito muli kami, sama-sama nagpupuri sa inyo, niluluwalhati po namin kayo. Ang bawat isa sa amin sana maging karapat dapat sa inyo, Panginoon. At sa gabing ito, makapaghatid po kami ng mabuting balita at mga katanungan na nag-aalinlangan sa pananampalatayang Iglesia Katolika, Apostolika, Romana, masagot po namin ng malinaw. Hindi natalangin po namin ang banal sa pagkakataong ito, ang lahat pong ito, maging karapat dapat po kami, kalooban po ninyo maganap namin, hindi ng aming kalooban. Ang lahat pong ito, Ama, samot dalangin po namin sa pangalan ng aming dakilang tagapagligtas na si Jesucristo, na kasama po ninyo at ang banal na Espiritu na naghahari magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang gabi po sa inyo, mga giliw namin nakikinig at nanonood sa Facebook Live ngayon. Narito po ang tinig ng St. Peter na sumasapit sa inyo tuwing araw po ng Huwebes mula alas 7 hanggang alas 8. Ito po ang programang tinig ng St. Peter Men's Society. Ito po ay walang format, walang commercial at wala po kami kung minsan, pero punong-puno po kami ng pag-asa. At sa gabing ito, narito po ang aming Vice Presidente na si Brother Valenzuela, at makakasama po natin magpapaliwanag tungkol sa karugtong nung tema namin nung isang linggo, tungkol sa tatlong persona. Pero bago ang lahat, nandito ibinibigay ko ang ating kapatid, ang aming presidente, na magbigay pugay ka, brother. Magandang gabi po sa inyo mga gili namin nakikinig. Ako po ang inyong lingkod, Jerry Valenzuela ng St. Peter Men's Society sa Quiapo, Nazareno. Maraming salamat, brother. Nabuti, nagkaroon ka ng pagkakataon sa kabila ng napakaraming marami pong trabaho itong si brother Valenzuela. Si brother Jerry, alam po ninyo, buti, nahatak po namin, papaalis na po ito, pupuntang Bicol. Kaya ngayon, ang ginawa po niya, tsaka na lang daw siya pupunta sa Bicol. Unahin po muna niya ang paglilingkod sa ating Panginoon. At narito naman ang aking nasa kanan, si Brother Joman. Brother, bumati ka. Muli na naman po mga ginigilig po namin na kapakinig sa Radyo Barangay, ang tinig ng St. Peter Men's Society. Ito po yung lingkod na si Joman Manuel. Bumabati po siya. Magandang gabi. Stay tuned lang po kayo dito, makinig lang po kayo, marami po tayong pag-uusapan ngayong gabi. Napaka-interesado po itong pag-aaralan natin. Magandang gabi po, salamat po sa inyo. Maraming salamat sa iyo, Brother Joman. At ngayon po, ako po ang inyong kapatid sa pananampalataya na si Brother Lani Garza, na nagpupugay sa inyo at magbibigay ng mga paliwanag tungkol sa banal na kasulatan, na kasama ko si Brother Jerry na ang aming Vice Presidente. Ngayon po, ang aming tatalakayin tungkol po doon sa karugtong ng nakaraan, kung pinatunayan namin ang aming presidente na si Brother Tony Clarete. Ngayon po, ang karugtong nito ay tatlong persona, dahil yung isang linggo ang naging tema po namin, pinatunayan ni Brother Tony Clarete na aming presidente na sa iisang Diyos ay meron tatlong persona, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Ipinakita ni Brother Tony na ang kalagayan ng ating Panginoong Kristo ay Diyos na totoo, tao naman totoo. Kaya nga po, paulit-ulit namin sinasabi sa inyo, ang pagiging tao ni Kristo wala pong pag-uusap. Pero yung hindi Diyos, yun ang ating pag-uusapan. Kinakailangan mabasa nila at maipaliwanag nila na si Kristo hindi Diyos. Pero sa pagkakataong ito, ipaliliwanag po namin ni Brother Jerry, sampu ng aking kasama, si Brother John Manuel,
ang tatlong persona. Ano po yung tatlong persona sa isang Diyos? Yung Ama, yung Anak, at ang Espiritu Santo. Brother, bigyan mo ng pasakalye yung mga talata tungkol sa nagpapatunay na meron tatlong persona. Brother, maliwanag na po ito sa ating banal na kasulatan. At si Kristo na mismo ang siyang nagpahayag. Dito po sa Mateo 28, talatang 19. Malinaw po ang pagkakasabi niya rito. Nang sabihin ng Panginoon, Ang Mateo, ulitin mo, brother. Mateo, Kapitulo 28, talatang 19. 19, basahin mo. Tuloy, 20. Dahil dito magsiyaon nga kayo at gawin niyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na ganapin ang lahat ng mga bagay na iutos ko sa inyo. Narito, ako'y sumasa inyo palagi hanggang sa katapusan at sa libutan. Napakalinaw na yun. Maliwanag ko. Maliwanag, brother. Dito lang sa talatang ito, kitang-kita natin, meron tatlong persona. Ano po ba yung persona? Yung yan ang tatalakayin natin. Bakang isipin nila, walang tatlo ritong binabanggit. Maliwanag na maliwanag. Ang sinabi, magsiyaon kayo, bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. At mapapansin po ninyo, yung pangalan sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, ilang pangalan? Isa lang po. Hindi sinabing bautismo sa pangalan ng Ama, bautismo sa pangalan ng Anak, bautismo sa pangalan ng Espiritu Santo. Kung hindi, ang sinabi, bautismo sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Meron lamang isang pangalan na pag-aari ng tatlo. Yung isang pangalan na yun, pag-aari ng Ama. Yung isang pangalan na yun, pag-aari ng Anak. At yung isang pangalan na yun, pangalan ng Espiritu Santo. Kaya maliwanag po, diyan pala sa unang talata ng aming Vice Presidente na si Brother Jerry, meron pong tatlong persona. Ikalawang talata, brother. Marami pong talata, pero ito na po ang pinakamaliwanag. Bagamat mayroon tayong talata na tinatawag dito sa mga lumang tipan, mapapansin nyo po natin na hindi pa malinaw yung pagkakasabi roon sa kanyang anak. Okay. Ito po, mababasa po natin sa Isaias 48:16 po. 48:16. Ito po ang maliwanag na ipakikita ng ating kapatid na si Brother Jerry dito sa Isaias 40, anong talata? Kapitulo 48, talatang 16. Kapitulo 48, talatang para 16 po. 16. Sige, tuloy mo, brother. Unawain yung maigi dahil ito po ay hindi pa sinasabi yung kung sino itong kanyang anak. Pero dito po mapapagtanto nyo ang tinatawag nating tatlong persona. Ito po, kayo'y magsilapit sa akin, inyong dinggin, ito mula sa pasimula ay hindi ako nagsalita ng lihim. Mula ng panahon nangyari ito, nandun na ako. At ngayon sinubo ako ng Panginoong Diyos at ng kanyang Espiritu. Liwanag, tatlo na. Ang liwanag. Tatlo, subalit, sa unang panahon, mapapagtanto natin na hindi sinasabi yung pangalan ng kanyang anak. Oo, tama yun. No? Siyempre, brother, kaya hindi sinasabi yung pangalan, maliwanag naman na talagang darating yung anak. At nang dumating, siyempre, para makilala ng tao, talagyan ng pangalan. Dahil maraming tao Pero kitang-kita natin doon na merong tatlong persona. Yung isusugo, pag sinabing isusugo, merong magsusugo. Dahil dalawa na yon. At pagkatapos, espiritu na sinasabi roon. Kaya tatlo na naman. So pala, brother, baka mamaya magbigay lang tayo kung meron silang mga katanungan, ay bigyan natin ang ating cellphone number. Cellphone, okay. Kung may mga ginigili po namin tagapakinig, kung meron po kayo mga katanungan regarding po sa ating paksa ngayon, pwede po kayo mag-text o tumawag po sa 0905-422-7080. Uulitin ko po, 0905-422-7080. Pwede po kayo magtanong. Magtanong po kayo, mga kasama po namin, kahit na hindi kayo Katoliko. Magtanong po kayo at aming sasagutin. At kung kayo naman Katoliko, merong nagugulumihanan at hindi naiintindihan tungkol sa aral ng simbahang Katolika,
narito po ang St. Peter's Men's Society, sasagutin ang mga katanungan po ninyo. Brother Jerry, ano pa ang may dadagdag mo sa temang ating pinag-uusapan? Liwanagin muna natin yung tinatawag nilang persona. Person. Ano ba ang kahulugan ng person? Yan. Yung dapat natin maliwanagan kasi pag hindi mo naliwanagan yan, Malabo. malabo mo maintindihan. Ang ibig sabihin ng person po, tayo, person. Person, dala Tao. kakausap. Meron Oo. tayong sariling pag-iisip. Anghel, person. Oh. Persona. Nakakausap. May sariling Ang pag-iisip. anghel. Ang ibig sabihin po, sa definition po ng person, ngayon, bagamat may pagkakaiba pag sinabi natin yung Webster Dictionary, kasi yan po, ngayon na yan. May mga university na. Pero 2,000 taon na atas mga simbahan, binigyan ng definition na ng simbahan. Okay. Kung hindi ako nagkakamali, ang binigay na definition niyan, it is a distinct character of a rational it is the character of nature with a rational being. Sa madaling salita, talaga naman. So, Kahit na ngayon, brother sa magabagong panahon, kapag ang taong, kahit na hindi tao, basta meron kang nakakausap, meron kang napapakinggan, at merong kakanyahan at kakayahan yung sinasabi tungkol diyan sa banal na kasulatan, maaari tiyak na sasabihin natin, persona. Kaya po, ang persona po, lahat po na sinatawag, ang tao po, persona ha. Persona, ang una. Pero saan ang galing na yan? Sa Diyos siya, sapagkat siya ang tinatawag na may reason of power, may karunungan na may buhay. Yes. Tayo rin tao. May karunungan, may buhay tayo, mayroon tayong kaalaman. Tama. Sa madaling salita, maging sa dictionary, mababasa naman What is the meaning of person? An individual being with rational and intellect. Yung sana, persona. Yan sana kung may nang mababasa. Yan. Sa Kasi madaling po, salita. mayroong mga ibang dictionary na human body. Human body, iba naman yun, Oo. ibang field yun. Pero pag field ng pag-uusapan tungkol sa Biblia, talagang makikita natin, may mga talata na magsasabi na sa Biblia, merong 3 persona ang iisang Yun. Diyos. Yes. Yung tao, katulad sinabi mo, brother, ako, persona, ikaw, persona, anghel, persona, cherubim, persona, arkanghel, persona, pero yung bang hayop, masasabing persona? Hindi po. Hindi, dahil wala siyang wala siyang rational at wala siyang nakapangyarihan na para makausap natin. Tama? Ang ganda. Ayan po. Kaya po, ang pinag-uusapan natin na ngayon, tungkol sa persona, pagdating po sa Diyos, ito pong sinasabing persona, sa isang Diyos, ha? Tatlo po ito. Bakit po? Ano bang ibig sabihin? Ibig ba sabihin, isang Diyos, makatapos guguluhin mo na 3 Diyos, ha? Ay, hindi po gano'n. Hindi po ibig sabihin na pag sinabi mo isang Diyos, 3 Diyos yan, hindi. 3 persona, hindi. Magkaiba po yan. Ang isang Diyos na sinasabi dyan, sa simula pa. Sa simula, naroon na sila. Naroon na ang isang Diyos. Bakit ko sinasabing naroon na sila? Pero brother, baka magkaroon ng misinterpretation yung mga bagitong nakikinig. Dahil sinabi mo ng pasimula, lalabas, may simula ang Diyos. Pero ano yung ibig mong sabihin na pasimula? Ibig sabihin, pasumila ng sangkatauhan. Hindi po yun. Yung pasimula ng lahat ng bagay, hindi rin yun. Pag sinabing pasimula, siya mismo ang Diyos, siya mismo ang Diyos, ang simula, wala na iba. Yun. Okay, Siya mismo ang Diyos, siyang simula. Siya ang simula ng lahat. Oo. Lahat-lahat daw. Kahit na anong pumasok sa isipan mo, siya na ang pasimula. Siya ang simula, wala nang iba. Wala nang, kundi sa kanya magbubuhat ang lahat ng bagay. Siya yun. Naman, tanggap naman lahat ng Oo. Tanggap naman lahat ng mga sekta yan, kumakalaban, kakampi ng Iglesia Katolika, tinatanggap yan na yung Diyos, simula ng lahat ng bagay. Pero ang tanong, yung bang Diyos na yan, nandiyan ba yung anak? Nandiyan ba yung Espiritu Santo? Nandiyan ba yung Ama? Pagka ang pag-uusapan, Biblia, ergo, walang pagtatalo. Merong Ama, merong anak, may Espiritu Santo. Tulad ng binautismo ng ating Panginoong Kristo, nagsalita ang Ama. Ano ang salita ng Ama? Narito, siya ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan. Sino yun? Nang nagsalita Ama. At sino yung sinabihan? Si Kristo. At sino naman yung bumaba na tulad ng kalapati?
ang Espiritu Santo. Nandoon lagi yung Ama, yung Anak, at yung Espiritu Santo. E, Di paano ba? ngayon? Ito ngayon ang isang bagay na nagiging gulo sa ibang mga sekta na hindi inuunawa kung ano ang ibig sabihin ng paniliwanag dito na iisang Diyos. Babasahin ko po sa inyo ang talata ng 46 ng Isayas, Kapitulo 46, ang talata ay 9. 9. Itaas muna natin sa 8 para liwanagin Ayan, ito kasi maganda, ito po ang oh. laging ginagamit ng ibang mga sekta sa kanilang pagpaparatang sa atin. Unahin ko po ito. 8 po sa Isayas 46, ang 8. Kapitulo 8 hanggang 9. 9. Inyong alalahanin ito, magpakalalaki kayo, isaisip niyo uli ng inyong mga mananalangsang. Inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una, sapagkat ako'y Diyos at walang iba liban sa akin. Ako'y Diyos at walang kagaya ko. Ayun. Pagkatapos basahin, hininto rito sa makatuwid daw ang Diyos. Iisa. Isa. Wala naman tayong tutol. Wala tayong tutol. Talaga isa ang Oo. Diyos. Wala naman tayong aral na dalawa ang Diyos, tatlo ang Ang Diyos. kaso nga rito, Sila ang nagpapaliwanag. ipatatungkol nila, bakit si Kristo ngayon isinasama natin na Diyos? Isa lang pala. Yun ang pagkakaunawa. Okay. Tuloy mo basa, brother. Ulitin natin sinasabi niya ito kay Isayas, Propeta Isayas, ang sinasabi niya rito, kung liliwanagin na ito, meron dito silang tinutukoy ni Diyos sa simula pa lang, yung tinatawag sa 46:1 ng Isayas, yung tinatawag nilang Diyos, ito po si Bel. Sila ay nagpapalitira pa sa Nebo kay Bel at sa Nebo ay yumuyugod. Sa kanilang mga Diyos-Diyosan ay pasan sa ibabaw ng ang hayop, sa ibabaw mga baka, mga bagay na inyong daladalang inililibot na bigat na pasan, pagod na hayop. Tuloy-tuloy pa natin to, maraming Diyos na sinasabi dito. Ito po ang sinasabi ng Diyos na hindi ako yan. Tama. Isang Diyos. Sabi niya, sa simula, ibig sabihin ng Panginoon, sa simula, naroon ako. Wala akong kasama. Wala yung mga sinasabi yung Diyos yun na may mga kasama na sana Bel, mga Nebo, kung sino-sino yan. Mga Diyos-Diyos yan. Mga Diyos-Diyos Diyos-Diyos yan. Ang tanong, nasaan ngayon si Kristo kung di pala kasama? Okay. Nasaan si Kristo? Oo. Paano ngayon yan? Okay. O anong paliwanag? Kawikaan 8:20, Kawikaan, Okay. 8:20. si Kristo pala nasa 8:22. Sinapupunan. nasa taglay ng Ama. Anong ibig sabihin yan? Taglay ng nasa nasa kanya. sinapupunan. Nasa kanya. Bakit ko sinabing iba ang kasama? Ikaw Brad, kasama kita, di ba? Itong mga bagay na kasama natin dito, itong microphone. Pero iba yung nasa loob ko. Kung may kaluluwa ko, nasa aking taglay ko ito eh. Tama. Yung microphone, nabanggit mo, baka sabihin niya, persona. Hindi po persona Hindi, itong ang ibig microphone. sabihin na yung mga kasama natin Yung to. Biblia, Oo. kasama mo, pero hindi persona to. Baka mamaya isipin nyo, Kaya po, maliwanag. sinabi ng vice-presidente ninyo, ang may kasama na, persona na. No. Hindi, ang ibig sabihin natin, pag sinabing kasama, maaaring ikaw kasama. Yan, tama. Lahat itong narito kasama natin. Yan, tama. Ang tanong, kung ako ba yung kaluluwa ko, yung puso ko, ito ba yung masasabi mong kasama ko ito? Kasama mo siyempre. Iba. Kaluluwa, puso mo. Aba, iba, ang kung nasalita dyan, taglay ko, iba yung kasama kasi taglay ko sa taglay mo na, nasa iyo na. Yes, Sa'yo na. taglay ko yun eh. Ikaw na yun, Taglay yan. Kaya pinaliwanag dito, sabi ko Galing naman yun, brother. ang sabi dito, sa Kawikaan, Kapitulo 8, ang talata ay mga 22 hanggang 24 muna. Ako'y iniari ng Panginoon sa pasimula ng kanyang lakad bago pinasimula ng kanyang mga gawa nung una. Ako'y nalagay mula nung araw na walang pasimula. Bagong nilikha ang lupa, ako'y nailabas. Wala pang kalaliman. Saan ang galing? Nailabas. Mula sa walang hanggan. Mula sa walang pasimula. Kasi ito, yung pasimula naman yun naman parang time of gano'n lang yan. Ang tinatanong dito, yung Diyos mismo, sabi niya, ako'y nailabas nang wala pang mga kalaliman. Wala pa lahat. Saan siya nang galing ngayon? Sa Ama. Kasama siya ng Ama, nandun siya sa sinapupunan. Hindi katulad yung sinasabi sa Isaias, tas sila magkakasama, mga Diyos-Diyosan. Diyos-Diyosan yun, no? Yun.
ang sabi ng Panginoon, na ilabas siya sa simula pa, hindi pa pinasisimula ng nilikha ang daigdig. Wala Lahat pa. ng ito, wala pa. Kaya maliwanag yan pag sinasabi natin na iisang Diyos, si Kristo mismo nanggaling sa Ama sa kanyang sinapupunan, Okay. sa kanyang sarili. Para bang babae? Ang babae, pag nanganak yan mayroon sa sarili, galing sa sinapupunan. Di ba? Tama. Maliwanag yan, ang galing sa kanyang sinapupunan. Kaya nga, ang paliwanag namin ng isang linggo Brother. dyan kung si Kristo galing sa Ama, edi, may nauna. Sabi nga namin walang nauna. Oo. Sino matanda? Yung Ama o yung anak? Ang sabi ng iba, matanda yung Ama. Wala, hindi matanda. Brother, batiin mo na Walang natin ng- iniwan. Sandali yan, brother. Okay. Walang iniwan dito sa... Ako, binata, nag-asawa ko. Habang pinagbubuntis ng asawa ko, yung anak namin, hindi pa ako Ayun. ama. Yes, oo. Hindi pa ako Tama. ama. Nung ilabas, nung iluwal ng misis ko, yung anak namin, Okay. magkasabay kaming, naging Naging- ama ko, naging anak siya. Kung ang anak ko may 10 taon, may 10 taon na rin ako Naging ama. ama. Tuloy mo yun sa'yo, Brother, brother. bago pala, dinalaw tayo natin kaibigan. Ano yung isang bating reporter, brother? Oo. Si pare, batiin mo, brother. Nga pala, Si Brother Lito. si Brother Lito Masao Isang nandito ano, po. mga- Inaaya po namin, hindi na pumasok dito. Brother Lito Masao, kumusta na? Dahil nandito, pinanunod po kami, ayaw pumasok. Ito po dating kasama po namin na naging reporter sa iba't pahayagan. Ito po marami nagagalit sa kanya dahil sa pag-expose niya sa mga bagay-bagay na katiwalian ng mga iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan at iba't ibang sindikato. Kaya siya, marami nagagalit dito sa taong ito. Pero, ang katwiran niya, kung marami naman nagagalit sa akin, mas marami naman ang natutuwa sa akin. Kaya sabi ko, okay ka, brother Tolites. Ito po, si Lito Masao. Okay, brother, sama na rin natin ang ating sponsor na si Sir George Lian. Yung sponsor po namin, Buti natin nagpapasalamat ang po sponsor. kami sa aming butihing sponsor na may-ari nitong istasyon. Pinagkalooban po kami ng oras dito, ng 1 oras, at kung kailangan daw namin mag-extension, bibigyan po kami. Kaya po naman, abot-abot ang aming pasasalamat na ito'y una sa Panginoon, hulog po siya ng langit Yes. sa St. Peter's Men's Society Yes. para makatulong sa pagpapaliwanag tungkol sa mga nag-aalilangan sa pananampalataya. Yun. Si Brother Jerry, meron namang hugot. Itong mga Ito. hugot na aming Vice Presidente. Malalalim, brother. Pinagkukunin yan, brother, mga- Wala kayong magdadalawang isip, hindi kayo magdadalawang isip, talagang maliwanag na dito sinasabi na merong 3 persona sa iisang Diyos. Niliwanagin na natin kanina, binasa po natin yung mga talata doon sa Isayas na sinasabi, bagamat may sinasabi ron na Espiritu, yung kanyang sinugo na Panginoon at yung kanyang nagsugo sa kanya. At pangalawa, pag inatas mo po yun sa Genesis 1:1, sabi ng Panginoon Diyos, Diyos, Yes. lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis. Oo, no. Natin. Oo, natin. May kasama talaga. Ay, sabi ng iba dyan, Natin. mga kerubin daw Ay, hindi kausap. pwede kasi ang kerubin po, nilalang yun eh. Oo. Paano mong sasabihin na kasama? Eh, sabi ni Kristo, bago nilalang ang lahat ng bagay, naroon na ako. Nauna yan Nauna si siya. Kristo. At ano sabi ng Panginoon sa Hebreo? Sa Hebreo 1:3 at saka 1:1-2, sabi, ang lahat ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan niya, alinman sa lahat ng mga ginawa ay hindi magagawa kung Wala siya. bigat nito. Bigat. Oo. Oo. Hindi magagawa. Kung nauna ang anghel na Saka yung anghel, brother ang sabi dyan lalangin natin. Oo. Pag Oo. sinabing lalangin natin, yung kausap niya, May manlalalang kausap, din. Oo. May manlalalang din. Tama yun. Kung anghel ang kausap, pwede sabihin, lalalangin ko ang tao ayon sa Yes. aking wangis. Oo. Kaso lalangin natin. Ibig sabihin, Alam mo. yung atin, manglalalang din. siya, Sino ba si Kristo? Manlalalang si Kristo. Kaya, Diyos yan totoo, tao naman Yes, totoo. brother. Kaya Tuloy mo, liwanagin natin, brother. Brady, ha? Para maging maliwanag. Kasi kung ipinakilala agad noon pa si Kristo, siguro hindi na nagkagulong Israel ang lahat ng tao na naroon na siya, pinakilala na. Kaya ito naman ng mga Hudyo na hindi na nananampalataya kay Kristo, maaaring hindi natin masising maigi ito eh. Dahil nga pinakilala ang Ama lang. Di ba? Maliwanag yan eh. Kaya tinatanggihan si Kristo ay Panginoon.
Pero sabi nga, inilihim siya eh. Saan natin mababasa inilihim siya? Di ba binasa natin kanina? Efeso 3:5. Basahin po natin. Sige, basahin mo sa Efeso 3:5. Yan. At dito, maliliwanagin, dagdag liwanag ang ipakikita ng ating kasama. Kaya po, kung meron kayong time, mga kapatid, mag-text lang po kayo. Text lang Ito po. Okay, sige, Ito tuloy po. mo. Efeso Kapitulo 3, talatang 5. Na ng ibang panahon ay hindi pinakilala sa mga anak ng tao na gaya ngayon ay pinahayag sa kanyang mga banal na apostol at sa mga propeta sa Espiritu sa mga hintil. Kung unahin po natin yan, itataas natin yung basa nito. Sinasabi rin na hindi pinakilala sa ibang panahon. Ito po sa 4. Si Kristo po yan. Ulitin po natin ha. Sigurado. Sa bago kita pamamagitan yan. niyon, sa pagbabasa ninyo, inyong napagtalastas ang aking pagkakakilala sa hiwaga ni Kristo na ng ibang panahon ay hindi ipinakilala, kaya hindi matanggap. Hindi ipinakilala, Yes. hindi pa panahon. Oo. Kaya yung mga bagay na yan, nagugulimehanan Oo. yung mga dinatnan ng ating Na sino Panginoon yun Kristo. yun? Sinasabing, hindi pinakilala nung unang panahon naroon na. Sabi ng Diyos, lalagay natin ang taong naroon na may kasama na siya. Sabi, inilihim. Sino yun? Ito na po. Juan. Ano yan, brother? Uno ng Juan. Liwanagin po natin. Uno ng Juan. Nang pasimula siya ang berbo, at ang berbo ay sumasa Diyos, at ang berbo ay Diyos. Ito rin ang pasimula, sumasa Diyos. At ang lahat ng mga bagay ay hindi ginawa sa pamamagitan, ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. At alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Ito po si Kristo. Kaya dito sa 18, maliwanag sa 18 po. Nagkatawang tao. Ito po sa 1:1 hanggang ito sa 18. 18. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos ang bugtong na anak na nasa sinapupunan Yun, sinabi ko. ng Ama. Nagpakilala sa Kanya. Okay, yun. Tama-tama yung sa Kamitan 8 na sinasabi, ako'y nailabas noong pang wala pang pasimula ng mga alabok, wala pang pasimula na lahat ng mga anumang bagay na naroon na siya. Yun nga lang, ang sinasabi nga, nailihim siya. Inilihim siya, kaya medyo ayaw siyang paniwalaan, pero yan nga, pinakilala na siya ngayon. Kaya dapat tanggapin natin. Ngayon pinakilala Yes. na. Dapat Maliwanag tanggapin lang. talaga. Kaso kapag ang tao hindi tinanggap si Kristo, matutulad siya nung kalaban ni Kristo. Yes. Di ba? Yes. Dahil yung paniniwala nung hindi kumikilala kay Kristo, magkapareha sila, kalaban ni Kristo. Kaya, akaso, ang maraming kumakalaban sa Katoliko, lumalabas. Kung talatang itong binasa ni Brother Jerry, kapag lumabang ka pala sa Katolika, lumalabas, kalaban ka ni Kristo. Dahil kakampi mo yung kumakaaway kay Kristo. Tsaka Kaya yung talatang nila, yan, brother, tao, brother. Kaya nagkakagulo. hindi, walang problema sa tao. Yung sa kanila hindi iba, Diyos, oo, brother. Hindi Diyos. Doon nalilito yung mga ibang kapatid natin na Katoliko. Dahil pag pinaliwanag ng ibang sekta na kumakalaban sa ating simbahan, hindi anya si Kristo Diyos si Kristo anya tao. Wala naman tutol doon Pero may mga ibang Katoliko na nasa Asya. Pag sinabing tao, sasabihin, hindi, Diyos yan. Dapat, ang isasagot ninyo, pag sinabing tao si Kristo, natural. Tao si Kristo, nanggaya lang kayo sa amin Bakit sasabihin? Bakit mo sasabihin nanggaya kami? Paano? Wala pa kayo, aral na namin na si Kristo'y tao. Pakasat, nung dumating kayo noong 19 ganito, sasabihin nyo si Kristo'y tao, di kayo lang nanggagaya. Okay, Kami, ang Iglesia Katolika, Apostolika Romana, mula unang siglo hanggang ngayon, nagpapatuloy ang paniniwala, pananampalataya, si Kristo, tunay na tao, tunay na Diyos. Ngayon, kung sasabihin nyo, hindi Diyos, basahin nyo sa Biblia na si Kristo'y hindi Diyos. Okay. Yun lang, Kaya- ganun lang kasimple, yes or no lang tayo. Kaya nga, brother. brother, nananawagan tayo sa ating mga kapatid na Katoliko na yung gusto nilang madagdagan yung mga aral ng ating simbahan, inaanyayahan natin sila sa St. Peter Mass Society. Sabihin mo, Every Ra. Sunday po, meron po kami ginaganap na meeting po doon, alas 2 hanggang alas 4 po, sa Quiapo Church, sa St. Dominic Building. Alas 2 hanggang alas 4 po ng hapon. Every Sunday po.
Oh, sige, Hindi brother. baka akala nila yung pagiging tao ni Kristo magkasaway o kaya Yes, yes. Tuloy mo, bro. Tuloy mo, bro. Si Kristo po sa simula ay Diyos talaga. Basahin po natin kung paano siya, bakit siya nagkatawang tao. Diyos na siya. Ibig sabihin, sa pasimula pa lamang, Espiritu siya Oh. Ito, sabi dito, sa 1:14. Sige, tuloy ang brasa, brother. Muna, na mga ipinanganak na hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. At nagkatawang tao ang berbo tumaan sa gitna natin. Nakita natin ang kanyang kaluwalhatian. Ibig sabihin, nagkatawang tao. Bakit siya nagkatawang tao? Itong dating maintindihan natin, dahil tutubusin tayo, magpapakita si Kristo sa atin. Tama. Dahil kung si Kristo bababang espiritu, hindi makikita. Paano may papango sa krus? Kahit nakapango sa krus, hindi makikita. Baka magsasalta, magtakbuhan ng tao. Di ba, madiwanag nagkatawang tao para ipakita ang pag-ibig. Malasakit niya na dinamayan niya. Doon sa pagdamay niya, makikita mo hanggang sa kanyang kamatayan sa krus. No, tsaka dapat Nagkatawang tao lang. malaman din nila na ang kalagayan ng ating Panginoong si Kristo hindi katulad ng pagkakakilala ng ibang sekta na mistisong Diyos, mistisong tao. Para bang ginawa yung bang Pilipino na ang ama niya Chinese at yung nanay niya Pilipina, lalabas mistisong Pilipina, mistisong Chinese. Ang mangyayari niyan, to mistis kung tawagin nga sa panahon ngayon. Pero ang ating Panginoong Kristo iba. So siya'y tao, 100% na tao. Pinakagutan mo niya. Hindi, ang sinasabi ko, si Kristo, tunay na tao, 100%. Si Kristo, Diyos, 100%. Hindi pwede maging mistiso. Di ba, brother? Dahil ginagawa kasi nung ibang sekta 50-50. Diyos, tao. Ano yun? Kaya hindi perfecto. Hindi perfecto. Si Kristo perfecto. Kaya kung siya'y tao, 100% tao. Si Kristo Diyos, 100% Diyos. Pag 50% Diyos lang, Diyos-Diyosan yan. Pag sinabing 50% na tao, tauhan yan. Kailangan 100% tunay na tao, tunay na Diyos. Brother, ano pa yung babasahin mo? Ayan po. Kaya nga po, maliwanag siguro naman lahat ng mga talatang binigkas ko sa kanila at narinig nila. Maliwanag na yun. Nagpapatunay na si Kristo, kasama na sa sinagpupunan na, hindi kasamang Parang tayo, parang tayo magkakasama. Parang barkada, mas angkop kasi, mas angkop. Bagamat tama yung salitang may kasama si ang Diyos Ama, pero mas angkop yung taglay sa taglay niya. Nasa kanya, iba yung kasama lang na maaaring tayo, nagdumating lang kayo, magkakasama tayo tama. Hindi sa unang panahon pa ng unang pasimula na may Diyos na nakasama na roon na magkakaiba, hindi. Kundi si Kristo, nasa loob niya ng Ama, nasa sinapupunan ng Ama, inilabas niya bilang kanyang anak. Yun, Espiritu rin yun Nung dumating naman yung panahon para tubusin na tayo, nagkatawang tao siya para makita. Yun lang naman para may ipakita ang pagmamahal sa atin. Kasi kung nakapango si Kristo na Espiritu pa rin, Ay, hindi makikita. hindi mamahalin ng tao sino yan? Tsaka wala, hindi talaga makikita. Hindi makikita. Kaya maganda yung talagang katalinuhan ng Diyos, siyang karunungan ng Diyos na magkatawang tao ko, makisama sa inyo para ipakita ang pag-ibig, pagmamahal hanggang sa inyong kamatayan, anumang oras, nagdadamay siya. Ipinakita niya ito sa pagiging tao kasi hindi mauunawaan ng tao. Kung siya'y bababa ng Espiritu, mangangaral siya, magtatakbuhan ng tao. Sino ba ito? Yun ang Kaya nga, sabi nga ni pinakamalaki. Brother Tony Clarete, ang presidente natin, nung ipinaliwanag yan, nung magkatawan tao ang ating Panginoong Kristo, hindi po siya nagkatawan tao na lalang ng tao. Yung nagdaan sa proseso ng tao, kundi ang pagiging tao ni Kristo, proseso ng Diyos, lalang ng Espiritu Santo. Kaya, ang hula roon narito manganganak ng isang dalaga, na isang bata, ang kanyang pangalan ay tatawagin kamangha-mangha, tagapayo, walang ama, at pangulo ng kapayapaan. Sa madaling salita, makitang-kita po natin na nung mga panahon na yon, nung inihula ng ating Panginoong Kristo, kitang-kita natin na talagang Diyos na talaga ang ating Panginoong Kristo na nagkatawang tao upang iligtas ang sanlibutan. Yes. Brother, anong talata pang isusunod mo sa babasahin mo, brother? Ito po naman maliwanag na kasi.
Oo. Lahat na siguro napakaliwanag na yan para hindi nila maunawaan na si Kristo naroon na bilang Panginoon. Kaya lang, may mga katanungan nga sila. Oo. Ano yung mga Sinasabi katanungan na ginagamit nila, brother? Kung minsan sinasabi nila rito sa 118, may mga nagsasabi, ito ba, Juan, Na ano sinasabi, brother? Na tungkol doon sa mga tuliksa sa atin. Sa bagay, kung tuliksa ang pag-uusapan, napakarami natin oo. mababanggit na tuliksa. Katulad nung sinabi na lang na si Kristo nung nakapako sa krus, hindi daw, kung Diyos daw si Kristo, sasabihin ni Kristo, Diyos ko, bakit sinabi daw ni Kristo nung nakapako siya sa krus? Hindi sinabing, Diyos ako, Diyos ako. Bakit mo ako pinabayaan? Hindi ganun daw ang pagkakasa. Hindi daw sinabi ni Kristo yung Diyos ako, Diyos ako. Ibig sabihin, hindi siya Diyos. Hindi, kaya nga nakitulad sa tao Pag sinabing nakitulad sa tao, ano pa ang gagawin hindi, brother. ng ating Panginoong Kristo? Pag sinabing nakitulad sa tao, ito talagang tao. Bakit may sisigaw niya na Diyos ako? Bago pa siya, pinangaral niya. Tama. Pinangalan niya sa kanyang mga apostol na ako ay Diyos. Ang berbo ay, saan ba nang galing no? Na sinasabing, sa masimula ako ang berbo at ang berbo ay sumasa Diyos at ang berbo ay Diyos. Sino nangaral no? Si Kristo kay Juan. Pinangaral niya yun, maliwanag na pinangaral niya sa kanyang mga apostol yung berbo na yun. Dahil hindi pwedeng ipangaral ng apostol yun kung wala sila sa pasimula. May pangangaral ba yun ng mga apostol kung wala ka sa simula? Sabi ni Kristo, sa pasimula, naroon na ako. Tama yun, no? Ako ang berbo, sumasa Diyos at ako Oo. Diyos. At hindi magagawa lahat ng bagay kung wala siya. Tama. Ang kapangyarihan yun hindi tataglay ng mga anghel ni mga tao na kung wala siya, hindi rin magagawa ng Ama. Anong kapangyarihan yun? Grabe. Ngayon, tungkol naman sa pagkakapako sa cross, bakit niya pa sasabihin yun na ipangalan niya? Kung ayaw nilang maniwala, hindi, si Kristo naman hindi namimilit Tama yun, brother. Iniligtas ko na kayo. Binigay na lahat sa inyo Kailangan pa bang pilitin kayo? Hindi. Bahala kayong tanggapin. Ang sinabi ni Kristo doon, Ama ko, bakit mo ako pinabayaan? Kita mo, napakabigat na salitang yan. Ama ko, bakit mo ako pinabayaan? Pinabayaan. Namatay siya. Pero ito ang papatunay sa Diyos. Nabuhay na magmuli. Tsaka, binuhay niya. Hindi rin siya napabayang, brother. Hindi ang binuhay ng Diyos. Binuhay ng Diyos, Sino pa si kaya Kristo? nga. Diyos. Di ang bumuhay kay Kristo, yung pagka-Diyos ni Diyos, Kristo. yun, tama, Ano ang tama. ebidensya? Sabi ni Kristo, gibayin ninyo ang templong ito. Sa 3 araw, ititindig ko. Hindi naintindihan ng mga kumakaaway kay Kristo. Akala yung templong building. Ang sinasabi niya, templo, yung katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Yun ang maliwanag. Kaya pag hindi, ang Biblia kasi ang pagkakasulat po nito, ang antas ng karunungan ng tao, hindi antas ng karunungan natin. Magkaiba. Katulad halimbawa, iba na ang mga salita ngayon. Dati, katulad halimbawa, meron kang dati nung panahon natin, atas lang tayo ng 20 taon, Yes. 30 taon, ano tawag ng mga lalaki sa kanyang kasintahan? 'Di ba? Nobya. Yes. Ngayon iba na jowa. Jowa na. Kung i-aatras May jowa ka ba? natin, Parang may jowa ka ba? kung i-aatras natin ng 30 taon, yung salitang kasintahan, gamitin mo yung salitang jowa, maiintindihan ka ba? Hindi. Siyempre. Kaya ang pagkakasulat ng apostol, angkop sa kanilang kaalaman, Yun. angkop sa kanilang karunungan. Kaya kung gagamitin mo, magbabasa ka ng Biblia, ang gagamitin mo, yung karunungan mo ngayon, at hindi mo maintindihan. Dahil iba ang kostumbre ng mga Hudyo, iba ang kostumbre ng mga Pilipino. Kaya nga, meron simbahan. Ang simbahan, habang tumatakbo ang panahon, ang simbahan ang nagpapaliwanag tungkol sa mga kaganapan nung mga unang panahon. Kaya- Brother, tuloy Pero mo sa'yo. gusto ko natin liwanagin ulit yung sinasabi ni Kristo na sa kanyang pagkamatay sa cross. Ama ko, bakit mo ako pinabayaan? Ang dami pa sinabi niya. Talagang wala nang ibang ginano siya ron na ang Ama ibang sinasabi niya ron na hindi ako pinabayaan, ako'y yung bang tinulungan siya, talagang pinabayaan siya ng Ama ron. Ipakikita na sa Diyos na mabubuhay siya sa kanyang sarili. Bagamat kaya ng Ama na sa'yo buhayin, pero ipakikita, ito ang anak ko, tingnan natin. Pababayaan ko.
mabubuhay pala. Saan yung mababasa natin? Gawa 2, Gawa 24 ng gawa. 24 ng Kapitulo gawa. 2, 24. Bagamat siya'y kayang buhay ng ama, walang problema yun eh. Oh. Pero, pinabayaan siya. Bakit? Para ipakita sa kanya sarili, mabubuhay siya, may Tama. sariling buhay siya. Tama. Ito po, na siya'y binuhay na mag-uli ng Diyos. Yan, Diyos ha. Diyos, Hindi ha? ng Ama ha. Pagkaalis sa mga hirap ng kamatayan, sapagkat hindi maaayon siya'y mapigilan ito. Diyos ko, Ayan, maliwanag. Oo, maliwanag. Maliwanag. maliwanag eh. Bagamat kaya sa buhay ng ama, hindi rin siya mapapigilan kung hindi rin bubuhay ng Diyos eh. Kasi may sarili siyang buhay na kapangyarihan. Nasabi nga ron, hindi magagawa ang lahat ng bagay, Kung wala siya. may kapangyarihan siya. Oh. Tama yan, Maliwanag brother. yun eh. Yan naman eh, walang pagtutol Yun. maging ang protestante. Kaya nga lang, ang mga tutol ng mga kumutulik sa atin, katulad nung binasa mo sa Biblia, yung Juan 1:1, ganito ang mababasa natin. Nang pasimula, siya ay berbo. Ano po ba ang katapat na salitang Tagalog sa ngayon ng berbo? Ang katapat na salita ng salitang berbo ay salita. Di lalabas ng pasimula, siya ang salita. At ang berbo o ang salita ay sumasa Diyos at ang berbo ay sa Diyos. Kaya lumalabas, brother, kung uunawain natin yung paliwanag ng ibang sekta, ng pasimula, siya ay salita. Ano po ba ibig sabihin salita? Panukala daw, sinalita. At yung sinalitang yon, nagkaroon ng kaganapan nung ipinanganak si Kristo. Pero, kung iintindi natin ng talata ng Biblia wala tong salitang ano ba tawag doon yung sa ginagamit ng magic, yung abracadabra, yung ginagamit ng mga ibang protestante. Pag inulit natin kahit anong mangyari tignan natin, anong sasabihin natin? Nang pasimula, siya ang berbo. At ang berbo ay sumasa Diyos. Oh. At ang berbo ay Diyos. Oh, Diyos yun. pa rin si Kristo. Diyos, oh. Palitan natin ang salita. Sabihin natin, panukala. Ulitin natin. Nang pasimula ay panukala. At ang panukala ay sumasa Diyos. At ang panukala ay Diyos. Diyos pa rin. Kahit ano gawin mong halhukay dyan, lalabas talaga ang ating Panginoong Kristo ay tunay na Diyos. Tunay na tao. Brother, ano yung mga talata pang bubuklatin mo? Una pa, liwanagin natin yung verbo. Yung verbo, hindi talaga eksaktong salita yan, Yan, nakatapat ng salita. Kasi ang salita na yun, na verbo na yan, may kinaukol na kapangyarihan yan. Kung baka Kabuuan. tagapagsalita, Ibig sabihin, kabuuan yan, no? tagapagsalita yan na may taglay na persona na kapangyarihan Yan. yan. Kaya kabuuan yung salita yan. naman na salita, sinasabing salita, parang words lang yan eh. Hindi pwede pagpantayin niya, kaya lang walang angkop Na katapat o na salita. sa English yan Para sa maipaliwanag, para maipaliwanag yan. Walang angkop doon. Oh, sa bagay. Ang ginamit lang yung salita na yung verbo nito sa pagsasalin sa English, word, sa pagsasalin sa Tagalog salita. Kaya kung minsan napapagkamali lang na si Kristo ay salita, kaya ang sabi nila ay ang Diyos din makapangyarihan. Nang sabihin ng Diyos sa kanyang nagsalita ang Diyos na magkaroon ng araw. Nagkaroon. Nagkaroon ng araw. Oo. O kaya nagkaroon, sabihin ng Diyos magkaroon ng bituin. Nagkaroon. Nagkaroon. Kaya sabi niya, makapangyarihan ng Diyos sa kanyang salita. Kaya si Kristo daw, nang sabihin si Kristo ay magkatawang tao, nagkaroon ng, ay mali po yun, hindi ganun pang pangulugan kasi si Kristo bilang sinasabi nating berbo, kung sinasabi ng Diyos na nagkaroon ng, anong sabihin ng salita, nagkaroon ng araw, yung bang araw pwedeng sambahin? Hindi pwede. Hindi pwedeng sambahin. Saka hindi namang persona yan Oo, hindi pwede. persona yan. Hindi pwedeng sabayin yung sinasabi, ang araw ay ang nagsalita ang Diyos at nagkaroon ng liwanag. Yung bang liwanag na sinasabi ng sabihin ng Diyos na magkaroon ng liwanag sa kanyang salita, pwede bang sambahin yun? Yung ba'y makapangyarihan magligtas? Yung mga ginawa, hindi. Hindi naman Pagkaiba persona po, si Kristo po ay sinasamba. Si Kristo po ay gumagawa, manglilika rin, tagapagligtas. Paano masabing parehas? Hindi. Kaya lang, ang ibang sekta, ang hina ng unawa, walang mga Ayun. walang mga Walang unawa. kulang sa unawa. Talagang brother. dinidiscredit si Kristo. Oo. Mm. Tayo nga, aral natin kay ganda-ganda Kapag tinawag mo ang Ama, tinatawag mo rin ang Anak at ang Oo. Espiritu Santo. Kapag tinawag mo naman yung Anak, tinatawag mo rin yung Ama at ang Espiritu Santo.
Kapag humingi ka naman ng tulog, tumawag ka sa Espiritu Santo, tinatawag mo yung anak at ang ama. Maliwanag, brother eh. Yan ang aral ng simbahang Katolika. Hindi katulad nila, pinaghihiwalay nila. Pag tumawag sila sa ama, etchepera si Kristo, hindi kasali. Oo, grabe. Pag tumawag sila kay Kristo, hindi kasama Espiritu Santo at yung ama. Eh sa atin, kahit sino tawagin mo dyan, iisa yan. Oo, Sapagkat isa. isang Diyos na sumasababaw sa lahat, sumasalat at nasa lahat. Ang liwanag Tingnan mo, doon eh. tingnan mo, brother, bakit ito pong mga tao ito, Kasi, dinidiscredit na si Kristo ay Diyos. Tinatanggal nila. Tama, Napakabigat ng mga kasalanan, Kasalanan nito. niya, no? Kaya ang kamatayan nito eh, siguro eh... Pero hindi tayo mahatol, brother. Ay, hindi yung mahatol. Oh, at saka ayun sa media lang. Hindi tayo mahatol. Isa. Pero sinasabing dinidiscredit mo yun. Tinatanggalan mo sa na si Kristo. Minimenos. Minimenos. Samantalang si Kristo napakabait. Pati yung tao, tinawag yan Diyos. Tingnan natin ha. O, basa. Tingnan mo, kung ito mga walang, kung ito may mga unawa, ito mga tao, ito Basa. nagsasalita. Ito basahin natin. Talata, brother. Talata, Kapitulo 34 ng Juan. Oo. Basahin po natin, 34 tingnan ng mo Juan. ha. Okay. Tingnan natin para Juan. maintindihan ng mga ito na Kapitulo 10, ang talata ay 34 hanggang 35. 35. Sinagot sila ni Jesus, hindi ba ga nasusulat sa inyong kautusan? Aking sinasabi, kayo'y mga Diyos. Pinay mo si Kristo, Oh. pati ikaw, tao ka. Ano O sige, sa Diyos ka rin. Dahil bakit sabi, Oh. ayon dito, kung kayo'y tinatawag na mga Diyos, yaong din at ang salita ng Diyos, hindi mangyayaring sirain ang kasulatan. Tama yun. Kung sabihin ng Panginoon, lilikha niya ang tao sa kanyang wangis at lalawang, kahit tatawagin din kayong Diyos. Pero yung iba, napaka walang, utang na loob. Si Kristo mismo tinatanggal. Hindi ka Diyos. Oo. Pero si Kristo yung tao, kayo rin may mga Diyos. Pero brother, yung salitang Diyos na yun, hindi tayo katapat Ay, hindi ng naman. Diyos na makapangyarihan. Hindi naman. Walang May iniwan, limitasyon, walang brother. iniwan doon sa salitang Leon Ginto. Oo. Pag tinawag kitang Leon Ginto, hindi ibig sabihin, Leon ka at Ginto ka pa. Ang sabi ko nito, Ganon. tinawag lang sila. Tinawag, oh. Pero sila, si Kristo, pag tinawag mo Diyos, nagagalit. Ayaw, ayaw nila. Grabe. Mali. Kaya balang araw, pagdating ng panahon, ang kaparusahan nyo, patindihan, brother. Tama yan. oh. Akala nyo, Hindi tayo nagsasabi Ay, hindi niya, na- brother. Hindi ay, tayo ay, nagsasabi. ay. Hindi po ang vice-presidente ng St. Peter ang nagsasabi na darating ang kapahamakan sa inyo. Kung hindi, ang sinabi po ng banal na sa kasulatan, darating ang kapahamakan sa inyo, mga tumutulig sa ating Panginoong Hesus Kristo. grabe kasi naman yun eh. Oo. Pinatawagin ng Diyos, ayaw pa rin nila. Yung mga tao na dinat ng salita ng Diyos, Oo. tinatawag na Diyos. Tinatawag. Tinanggap nila. Tinanggap Pero nila. pagdating kay Kristo, Ay, di- ayaw nilang tanggapin. di- Paano kaya ayaw nilang tanggapin na Diyos si Kristo, magiging Diyos? Hindi, Dahil ano hindi bang ano? tunay, hindi tunay Brother, na ano Diyos, bang- eh. ano ba- Ayaw nila Brother, masasabit sila doon. Ano bang protestante ang hindi kumikilala ng Diyos si Kristo? Ha? Na tao si Kristo, na hindi Diyos. Ay, hindi naman protestante pinag-usapan Okay. nila. Kaya nga, Yung hindi kikilala tao sila. yung mga nangangaral. Alin? Oh, marami nangangaral na talaga si Kristo, Oo. hindi Diyos. Oo. At kung meron man Diyos, kung may aral siya na si Kristo ay Diyos, lalabas, mas mababang Diyos kesa doon sa Ama. Lumalabas. Yes. Hindi tunay na Diyos to. Dahil may mababa eh. Pag sinabing Diyos, isa lang yan. Pantay-pantay yan. Pantay. Brother, pag sinabi mo si Kristo, mababang Diyos, lalabas. Diyos-Diyosan yan. Yun ang dahil kulang eh. Kulang ang pagka-Diyos eh. Kinakailan lagi eksakto, 100%. Pag sinabing 100% Diyos, Brother, halimbawa, brother, ito pag-usapan natin. May tinatawag natin na na ano? reason of power. No. Tinawag ni Kristo yung tao na karoon ng mga Diyos. Oo. Di ba? Yung may tunay na Diyos din. Tunay yung salita. Tunay na yung salita ng Diyos, dahil si Kristo ay tinatawag na Diyos. Tunay na Diyos din yung salita. Oo. Pero yung kalagayan ng tao, hindi tunay na. Kaya, Yun. sa aking pagkakaunawa, tinawag ni Kristo na tao. Tao, Diyos. Yung Diyos, yung mga tao tinawag niyang Diyos. Tunay rin yung Diyos yun. Tunay. Subalit, ang kaibahan nun na sinasabi natin, yung kanilang kapangyarihan. May limitasyon. May limitasyon kaya nga, sila. yun. Si Kristo bilang Diyos makapangyarihan, kaya niyang magligtas, kaya niyang gumawa ng anong bagay yan. na Tama. iyon ang kanyang tinatawag na kapangyarihan.
Pero ang tao, bagamat tinawag kang Diyos, may limitasyon ka. Parang yan eh. Oo, tama. Gumawa ka ng singsing, Brad. Oo. Lagyan mo ng 24 karat, ginto. Eh, meron din siya tansong nilagay. Para yung singsing. Tunay na, Brad, para yung tunay na singsing, yun dahil singsing eh. singsing, oh. Ano yung tinatawag na value? May kilatis, konting Oo. kilatis. oh. Iba yung karat mo. Oo. Hindi Oh. puro, hindi Ayun, puro. para yung pang ginto yan, halimbawa, para yung ginto, ito 24, ito, kaunti lang, dati Oh, ko lang. 14 karat, so may halo. Ito naman, may ginawa, tanso. Singsing din namin. Singsing, oh. Oo. Para yung singsing, para yung tunay na singsing, pero hindi pareho ang Value. uri ang Oh, value. tama. Yan ang ibig sabihin doon. Tama, tama Kaya yun. lahat yung sinasabi ng ating Panginoon, tinatanggap din tayo. Pero sila iba, hindi ka Diyos. Wala na Yes, talagang grabe. yes, Grabe, oh. Talagang menos na menos si Kristo. Menos na menos talaga kahit Oh. saan magpunta, tagal-tagal na. Pero hindi nila ano. Pero kan brother minsan nalilito ako na kung si Kristo sugo ng Diyos, meron nagpapakilalang sugo ng Diyos. Dalawa na sila. Meron namang iglesia na nagpapakilala si Kristo pastor, yung kanila pastor din. Oh? Di kapantay din ni Kristo. Pag sinabi naman na si liban kay Kristo, walang kaligtasan kapag hindi ka sumampalataya kay Kristo, wala kang kaligtasan. Meron ding iglesia nagpapakilala na kapag hindi ka sumampalataya sa kanyang sugo, sigurado Oy. wala kang kaligtasan. Ano ba? Pantay lagi kay Kristo. Kaya nga. Yung mga sinuro meron Pili- nagpapanggap. Oo, Oo, parang si papanggap. Kristo, nag-alaga ng iglesia, natalikod. Natalikod. Pero yung nagpakilalang iglesia na kanilang inaaniba, kanilang pinamamahalaan, Oo. hindi matatalikod. Hindi matatariko. Boy, lumalabas, mas magaling Mas pa kay magaling pa, Kristo. oo, grabe. O, di ba? Grabe naman yun. Oo. Talagang yan Ang hirap. Pero itong pinasabi dito. Hindi laging argabyado pala. Oo, Kasi- tabla Oo, talo. Ang tabla. pinakapanalo ni Kristo, tabla. Laging talo, tignan mo Si Kristo, nag-alaga ng iglesia, natalikod. Oo. Si ito, iglesia, nag-alaga ng iglesia, hindi matatalikod. Di, talo na si Kristo. Tignan natin, tablahin natin. Si Kristo, sugo ng Diyos. Sa kanila, yung anghel nila, sugo ng Diyos. Parehas, tabla. Oo, tabla naman. Kaya, ang panalo ni Kristo, tabla lang. Si Kristo, ito O yan, brother. ang napangaralan ni Kristo, yung 12 apostol at 72. Oo. Di lumalabas, 72 plus 12, ilan yun? 84. 84. Pero yung pinangaralan nila, pinagmamalaki nila, nagsimula dito sa Pilipinas, tumawid sa dagat, tumawid sa iba yung lugar, sa US, sa Canada, sa Saudi, kung Oo. saan-saan, lumaganap. Tinalo talaga si Kristo. So, brother, Ang lalo dami si pinagpupunta mo yan, Kristo, brother. 84 lang ang naging Tauhan yung- tao niya. Ito, napakarami. Si Kristo, Pero- nung mangaral si Kristo, brother. Ito brother, ito yung nasa Biblia ang basahin natin. Sige, brother. Ito na, Mateo 24, talatang 4 ha. Ito muna natin para maintindihan. Sige, brother. Taas Sige. mo. Samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng Ulibo, ay nagsilapit sa kanya na bukod ang mga alagad na nagsisipagsabi, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito at ano ang magiging tanda ng iyong pagparito o ng katapusan ng sanlibutan? Sumagot si Jesus, sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni naman. Bakit ito ang sagot niya, no? Huwag kayong mailigaw ni Nagwaring naman. siya, no? Ang bigat to, tinatanong niya yung katapusan, Oo. pero huwag kayong Okay, mailigaw. oo. Kasi ang tinatanong ng tao, Kailan mangyayari? kailan mangyayari ang mga bagay nito? Anong katapusan? Pero ang sagot ni Jesus parang malayo. Malayo. oh. Pero bakit kaya? Sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni naman sapagkat marami magsisiparito sa aking pangalan. At Magsasabi ako ang Kristo at ililigaw ang marami. Ayun. Ibig sabihin ililigaw, may maraming ililigaw itong mga magsasabing ako ang Kristo. Ililigaw, mga bula ang propeta. Yes, oo. At makakarinig kayo ng yun ang mahirap ito. digmaan niya. May digma na sinabi, dito pala magsisimula ang pangliligaw. Oh. Ayun. Kung naiintindihan mo ang sinatawag ng banal na kasulatan, Oo. binasa mo ang banal na kasulatan, dito mo mga intindihan kung kailan lilitaw itong mga gera ito, Yung itong mga- ito. Ayun, panahon ng Oh, digmaan. ito sabi, Magliligaw yan, ha? pag dumating muna, Oo. mauuna muna yung magliligaw.
At makakarinig kayo ng mga digmaan. May mga digmaan ba, Brad? Ano? Malapit Eh, na pa ba? merong iglesia. Lumabas. Paano ng digmaan? Ito muna. Oh, sige. Ang mga haligaw-gaw ng digmaan, ibig sabihin popular ones. Oo. Ingatan nyo na huwag kayong magulumihanan sapagkat kinakailangan ito'y mangyari. Dapat hindi pa ang wakas. Hindi pa naman talagang wakas yung mangyari yung gera. Tama. Pero mauna mo nang lilitaw, Yung mangliligaw. mangliligaw, magsasabi, ako ang Kristo. Ibig sabihin ng Kristo, ako'y sinugo. Yun ang ibig sabihin ng Kristo eh. Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansang gera, laban sa bansang kaharian, laban sa kaharian. Magtatagutom. Yes. Lilindol sa iba't ibang dako, yun na, ito na. Kasi lumitaw na nga yung bulaang propeta na nagsasabi siya sinugo. Brother, sandali lang. Hindi, wag mo Ba't na- ba to sa langit yan, ha? Tama ka, wag mag... Tama na sila dito. Tama. Hindi na ba't mo ito sa langit, tinamaan na sila rito. Oh, wag naman. Bakit yan, eh? Ba't mo to sa langit yan? Tinamaan na sila rito. Tinamaan na. Basta tayo, hindi tayo nanonood Basta tayo may pagmamahal sa kanila. Na baka sakaling maintindihan pa rin nila, magbalik loob sila. Datapat ang lahat ng mga bagay na siyang pasimula ng kahirapan. Yung pala, pag dumating yun, na mga magliligaw na. Kaya lilindol na ng lilindol. Tuloy-tuloy na ito. Lindol, gera na ito. Tagutom, salot. Brother, eh, naglilindol na ngayon, brother. Eh kasi nga gawa ng mga bulaang propeta. Propeta. Sinabi ni Kristo eh. Eh, ang sabi dyan eh, nasasabihin, ako ang Kristo. Oh, Ayun. ano ba Aba, yung eh, ng Kristo? Sinugo. Sinugo yun. Sinugo. Pero, ang sabi dyan, marami. Marami. Oh, eh, sino ba yung nagngangaral na iglesia na nagsasabing, ako ang Kristo? Eh, merong mga iglesyang may aral eh. Na kung ang Kristo, ulo, ang katawan, kung ang ulo'y Kristo, ang katawan, Kristo rin. Kaya pag sinabi mo, ako'y iglesia, sinasabi mo rin na ikaw ay Kristo. Yun, di yun lumalabas. Pero, saglit namin puputulin ng aming pangalawang pangulo at si Brother Joan, eh wala na po tayong oras. Eh, nasa oras tayo ng bati ang porsyon. Oh, brother, bago tayo mag-uwian, bago tayo maghiwa-hiwalay, eh, meron ka bang babatiin, brother? Binabati ko pala ang ating Pangulo, si Tony Clarete. Oo. At sa lahat na nakikinig, sa aking mga kapatid dyan na nakikinig, At nanonood, brother. nanonood. Ang atidin ako, sa lahat ng aking mga pinsan din. At iaabanti ko na rin, Merry Christmas. Oh, sige, Merry Christmas. Si Kristo yun eh. Oh, pero brother, sa isang linggo, December na, papaksain natin. Totoo kaya na 25 ipinanganak Yeah, ang maganda ating yan, Panginoon brother. sa Kristo. Ang Pasko ay sumapit, tayo ay Ngayon, brother, pumasya. babati mo na ako, Pero brother, wala na tayo Ikaw, oras. brother. Ikaw, brother. Ang isang brother natin nagdaos ang kanyang karawan itong mga tuloy sa yata, si Brother Armando, nag-birthday siya. Hindi natin nabati. Kanya, brother, ako hindi ko belated happy birthday sa iyo. At ang binabati ko ang ating mga kabatis sa St. Peter Men's Society. Ngayon din po ang mga Manuel Brother sa Pandakan. At saka Mr. and Mrs. William Lim, saka si Mr. and Mrs. Jace Montimayor. Binabati ko. Alam mo, brother, ngayon ko lang nalaman na birthday pala nung nakaraan. Oo. Anong araw yun? Talaga, nabasa ko lang Oh, sa ako, sa totoo lang, brother, tinatanong ko nga kay Brother Armand kung kailan ang birthday niya eh. Secret daw. Kaya hindi ko siya nabate. Ganun pa man, may kasabihan. Buliman at magaling. Naihabol din. Brother Armand, saludo ko sa iyo. Happy birthday, belated happy birthday. Sana isang araw, makasama ka namin muli rito sa Radyo Barangay 99.9. Ipagpatuloy natin yung ating naging paksa nung mga nakaraan. Pero bago ang lahat, brother, binabati ko ang ating Pangulo na si Brother Tony na siya ang nag-atas sa atin na ito ang ituloy nating paksa. At ngayon naman, binabati ko rin yung malaon ko nang hindi nakikita sa St. Peter, si Brother Emil Gamboa. Brother, hindi na yata napupunta. At lahat ng membro ng St. Peter Men's Society, aming binabati po. At gayon din po, ang aming taus-pusong pasasalamat sa aming sponsor, Yes, Brother George Liang. Maraming salamat po. At sa mga susunod na araw, Radyo Barangay, hindi na po 99.9. hindi na po tayo isang oras. Sabi ni Brother George, dagdagan ko kayo ng isa pang oras. Kaya darating ang araw,
2 oras na tayo, brother. Okay. Sa katunayan, brother, biting tayo sa ating tema ngayon. Pero darating ang araw, magdadalawang oras po kami. Kaya hanggang dito na lang. Maraming So, salamat. brother, Magandang gabi sa bibalik inyo. ng mga guest speaker natin na susunod na mga talagang ipapaliwanag din mas magaganda magiging. Pero paksa brother, natin. actually wala tayong guest speaker dito. Mga membro ng St. lahat Peter ng to. mga- Kaya lahat, lahat ng St. Peter, mga- kaya lahat ng St. Peter, mapapakinggan po ninyo. Wala pong kinakalawang na membro ang St. Peter. Lahat, laging handa. Baga sa motto ng Boy Scout, laging handa. Kaya ang St. Peter's Men's Society, laging handa. Mabuhay po tayo lahat mga Okay, kaibigan. bago tayo magkahiwa-hiwalay, narito Siyempre. po ang isang maiking panalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin, nagpapasalamat po kami muli na sana sa gabing ito nakapaghatid po kami ng mabuting balita at masa isa puso nila ang mga salita po ninyo. Lalong-lalo na po kami na gumaganap ng mga salita po ninyo sa St. Peter's Men's Society. Idinadalangin po namin sa oras pong ito sa aming pag-uwi. Makabalik kami sa aming tahanan ng maluwalhati at dinadalangin po namin yung mga taong nalulungkot, mga taong walang kaibigan, mga taong naapi at mga taong nasa ospital, nasa banig ng karamdaman. Isang araw, bumalik ang himaymay ng lakas na sa kanilang katawan. Ang lahat pong ito, samot dalangin po namin ang mambanal. Sa pangalan na amin dakilang tagapagligtas na si Jesucristo, nakasama po ninyo ang banal na Espiritu na naghahari magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Good evening, Santo. good evening. Good evening. Babay po sa inyong lahat. Salamat po. Bye. Thank you, Lord. Thank you. Thank you. Bro. Alisin mo na yun.